Mga kaibigan, lubos po akong nagpapasalamat dahil sa sobrang dami na po yung tumutulong sa akin at kung minsan very overwhelming talaga po yung pagtulong nila. Katulad po ngayon, hindi ko po inasahan na may dalawang magpapadala po sa akin. All I did naman was to post kanina, diba? Sabi ko, sana may darating na pang pizza. Hindi lang po pang pizza yung mga dumating, pero mas nilubos-lubos na po nila. To Cloney, hindi ko alam anak kung paano kita pasalamatan. Hindi lang sa ikaw ay isang bata o anak na naituring ko na rin na sarili kong anak. Nakakausap ko na rin sa telepono, sa cellphone. Nagbibigay ka rin sa akin ng lakas, loob. Nagpapasalamat talaga ako sa iyo, Iha. Lalo-lalo na kagabi na para lang gusto mo bigyan ako ng pagkain. Pero sabi mo, hindi mo kaya na yung tangkay lang ng kangkong yung pagkain ko. Gusto mo akong dalhan ng pagkain mula ng Parañaque hanggang General Trias. Anak, sobra na sa akin yun. Just the thought of it na gusto mo akong puntahan para dala ng pagkain. Pero sabi ko, anak, medyo delikado kasi oras na andyan po yung curfew. Medyo alang-anin na rin kasi baka mamaya biglang nag-iikot siya, tapos biglang silip ka. Kaya yun din, anak, ang inaalala ko. Hindi ko alam kung paano kita pasalamatan. Maraming salamat talaga. Akala ko biro-biro lang yung pizza. No, I mean Chowking. Tinutuo mo pala. And of course, isa rin na nagpadala po para sa Chowking. Ayaw po niyang mabanggit ang kanyang pangalan. Sabi niya na, ayan, marami ka ng pang Chowking. Naalala ko lang po na dahil ko sa kakulangan ng pambili rin ng pagkain, kaya yung dating 10 aso ko po, 3 yung namatay. Pero sa gutom. Pero dati nakikita ninyo sa mga videos, lagi ko sila pinapakain ng KFC. Lagi ko silang ini-spoil. Pati yung kambing ko. Hanggang sa dumating na po na yung pagkakataon na wala na po akong may pakain. Kaya noong dinala naman po namin yung natitirang 7 sa friend namin, kapitbahay, sa happen na nawala na po yung 2. Wala. Pinakain na. At yun po yung dahilan bakit kinuha ko pa po ulit sila. Kaya ngayon, napapaiyak po ako dahil hindi po sa ako ay nalulungkot, kundi na ako ay natutuwa. Na kahit pa paano, we are surviving. At kung sino po yung mga nagtatanong kung bakit daw bumagsak ang buhay, well, explain naman sa wall ko. Katulad nung
tinanong ng friend ni Jean or Jenny, Miranda Juliesa from Hong Kong. Siya rin nagbibigay din po ng moral support sa akin. Tinanong daw ng friend niya kung bakit daw bumagsak ang buhay ko. Sabi ko naman, napaka-dali naman na analyzing ko ano nangyari. Basta makita nyo lang naman po kung ano yung mga pinost ko na videos sa wall ko. Doon na po lahat. Hindi po nangangahulugan na ngayong namamalimos ako, kailangan pong kastiguhin ako. Dahil ako taas loob pa rin po ako. Kahit ganito po yung nangyari sa buhay ko, at least, I am so proud naman, ipakita ko anong ginawa ko. At hindi po ako natatakot na humingi dahil kung tutuusin, nagbigay po ako ng napakarami noon. At sinasabi naman po ng Lord na if you need something, all you have to do is ask. At yun po yung ginagawa ko. Hindi man siya yung directly nagbibigay sa akin, but he's using some instrument. Kayo po yun. At para pa sa mga bashers ko, bakit hindi na sila nakakapasok sa wall ko? It's because I'd rather have my own privacy right now. Hindi ko po kailangan ng napakaraming mga umaabuso sa aking privacy. That's umaabuso sa aking pagkatao. I don't deserve to be treated like shit. Nobody deserves to be treated like shit. At lalong-lalo na po ako. Meron po ako iniingatan din na identity ko bilang mistika. Hindi lang naman po ako yung rock diva, split queen, hindi ako rin po yung isang motivational speaker na kailangan naman pong tratuhin. Okay, inspirational, spiritual speaker na I don't deserve to be treated like shit. Katulad po yung binibigay nila sa akin. Dahil kailangan hindi po ako umapak. Okay, wala po akong sinasaktan tao sa pamamagitan ng pamamalimos ko. Kung ano man po yung mga inililimos sa akin ng mga taong yun, talagang ina-appreciate ko po sila. Talagang pinapangalandakan ko po kahit kung magkano lang yung binibigay nila sa akin, ultimo 30 pesos low. Ganyan po ako ka-appreciative. Ganyan po ako ka-grateful sa kanila. At kaya ko naman pong inilalagay pati kung magkano yung binibigay nila because gusto ko maging transparent sa lahat na ito yung mga binibigay sa akin mga tao. At doon sa mga nagsasabi na, bakit ko pa siya bibigyan? Nandun naman pala binibigyan siya. Nasa inyo naman po yun eh. Gusto ko lang malaman yun, napakalaking bagay po lahat ng mga naibigay niyo sa akin. From the help na naitulong din nyo sa anak ko, from the help na naitulong katulad ni Miss Dovi San Andres sa bahay ko, at kung sino-sino pa po ng mga nagbigay para sa medical na ginamit namin ng anak ko, pati mga pera na naitulong, kung ano-ano. Sobrang dami na po nila, hindi ko na po memorize kung sino-sino sila. Pero nandun po sa profile picture ko lang mga pangalan. Kaya, mga kaibigan, nothing is impossible basta kayo ang humingi ng tulong sa Lord. Hindi kayo niyo pababayaan. From the miracles na pinakita niya sa akin, nawala na yung sakit ko, spiritually unhealed, ang Diyos na lang po ang bahala kung ano ang mga mangyayari sa kinabukasan. Basta ang aking main goal ngayon ay para naman po makatulong din po sa aking kapwa. Later on kung sakali man na naibenta ko na po yung mga ari-arian na binibenta ko. Kasi yun po talaga ang pinaka malaking layunin ko. Kay Pareng Joel at kay Mareng Bexy, maraming salamat naman sa plano nyong tulungan din si Kid na bigyan siya ng gym na business.
napakalaking bagay po sa kanya yun. Dahil yun po yung pinaka-ambisyon niya noon, pinakahiling niya sa lahat. Magkaroon lang daw siya ng gym, and now you are giving it to him. And of course, with your blessings and everything, with all your support, magkatotoo na po yung pangarap niya. Lord, kung ano naman po itong mga binibigay mo sa akin after all the trials, wala po akong pinagsisihan kung ano mga nangyari. Dahil alam ko na after all the trials, alam ko po na mas marami ka pang ibibigay kung ano man kaysa yung mga nawala. And now I am earning all the blessings para sa iyo. Natural nung una naghinanakit ako hanggang sa gusto ko na rin itakwilang Lord. Pero to the point na wala naman akong ibang takbuhan kundi siya lang. Iniwan na ako ng mga taong inasahan ko. Nakala ko sila makakatulong sa akin. Walang natira. Saan ako pupunta? Kay Lord. Alam ko po na lahat ng mga bashers ko ay maraming nagagalit ngayon dahil nakakasurvive ako. Because they'd rather wanna see me suffering. Yun pong hinangad nila, yung mag-suffer. At kulang pa yun na hinangad nila. Gusto nila mamatay na ako ng tuluyan. Pagkasakit ng tuluyan. Which is napakasakit po. Na after all, those years na ginawa ko tumulong para mga may sakit. Tumulong para makasurvive o kaya makapakain sa mga taong gusto kong tulungan nun. Tapos ganito ang gusto ng mga tao sa akin. Kung sino pa yung tumulong, kung sino pa yung gumawa ng kung ano-anong mga bagay para sa kapwa. Tapos ako yung sinumpa. But I know God is more powerful than the devil. God is more powerful than Satan, and it's proven it to me. Kailan may hindi ako pababayan ng Diyos, yun lang ang pwede kong may pangmalaki ngayon. Kahit bibihira na lang po ngayon ng mga anak ko, dahil most of them nawala na rin. Kahit sino-sino lang po yung mga natitira ngayon sa akin. Sina Tatay Dante, Rosero Bernardino, si Yaya Mariel, Jola, si Brother John Asaldo, si Sister Noemi Miravilla, at kung sino-sino pa po. Si Sister Abigail, gentle lady, na talagang nagyaya na rin po ako na sumama sa kanya mga lakal. Bakit hindi? Bakit hindi nga pala siya? Diba? Siya yumaman sa pangangalakal. Bakit hindi po kayang gawin yun? Siguro one day you will see me nangangalakal na rin po ako. Pero there's always money sa pangangalakal. Huwag niyo pong maliitin. Dahil marami pong yumaman, naging millionaires sa pagiging pangangalakal. Mas maigi na po yun, mas marangal na pong trabaho yun kaysa yung kung ano-anong samahan ko yan ng mga illegal. Mas yun po ang nakakatakot kaysa yung pangangalakal. Sa lahat po mga tumutulong at sa lahat po ng mga nagbabalak pang tumulong din, maraming salamat po lahat sa inyo. Lahat po ng mga sumusuporto sa akin through prayers, malaking bagay na rin po yan sa akin dahil prayer is very powerful then because God is Spirit and we should pray through the Spirit. Kaya Lord,
kung ano man po lahat itong mga nangyari sa akin, I still feel so blessed and so thankful. Hindi po ako nagsisisi, hindi po kita sinisisi kung bakit binigyan mo po ako ng mga ganitong challenges. Ina-accept ko po ng buong buo. Dahil alam ko na hindi mo po ibibigay ang mga pagsubok o kay role na to kung alam mong hindi ko kaya. That's why I feel so blessed. At now, alam ko na nangyayari na po lahat kung ano yung mga hinihiling ko, one by one. And my ultimate, my dream, na talagang buong puso at buong buhay kong ibubuhos ay yung aking Mystica Temple. Kasi magmula po nung nagpakita sa akin ng truth, and I know, sinabi mo na I am the way, the truth, and the life. Meaning to say, kayo pong nagpakita, Lord. Pagmula po nun, alam ko po na binigyan niyo po ako ng blessing. And that is to teach your gospel. At alam ko na every time na magsasalita po ako, hindi ko po salita kung ano yung lumalabas, kundi salita niyo. Ayon na po sa sinabi niyo sa akin, sa aking panaginip, ang dami na po kayong mga pinagbilin sa akin. And all they have to do is go to mysticatempleofchrist.com. And I'm sure, Lord, na through yung aming movie na Truth, malalaman po na ng mga lahat ng mga hindi pa nakakilala sa akin, kung ano pa yung mga dapat nilang malalaman tungkol sa akin, and most especially, yung mga hindi pa po nakakakilala ng maigi kung ano ang truth or katotohanan about you. Sana po, lahat ng mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, lahat po ng mga nilalang mo, maliliwanagan po ang kanilang mga pag-iisip na dahil sa mga pangyayaring ito sa akin, kung ano man po ang naging layunin mo, magkakaroon din po sila ng mga aral at inspirasyon, lalong-lalo na po sa mga hindi pa nakakakilala ng tunay sa'yo. In Jesus' name. Amen.